Dapat siguro ay baguhin na ng ating gobyerno ang mga batas, policy tungkol ho sa mga taong mga nasasangkot sa iba't ibang krimen, korupsyon o anumang kaso dito sa ating bayan. Alam niyo kung bakit? Isa po sa mga sabihin nating naging aral sa ating lahat na itong paulit-ulit na ang mga personalidad ay napakadaling tumakas, napakadaling lumabas ng bansa para taguan ang kailang mga pananagutan. At kadalasan po sinasadya Di ba? Hindi lang po sa graft in corruption, basta malalaking krimen at yung malalaking mga personalidad ang madali pong tumakas na kunwari magbabakasyon, kunwari magpapacheck up, medical check up, tapos hindi na bumabalik. Dahil kasi sa kasalukuyang pong umiiral, bago mapigilan ng immigration, kapag meron lang pong hold departure order, ay kuminsan po ay natatakasan pa rin kahit na merong HDO na tinatawag. Ayun naman hong tinatawag na bulletin alert o yung tinatawag nilang parang i-alarma lang na under bulletin meron pong alarma na dapat sitahin, tanungin kung saan kung bakit aalis at saan pupunta at kung ilang araw. Lookout bulletin ang tawag doon. Wala po yun. Lookout bulletin, hold departure order, kahit na mayroong court order, ay nakakatakas pa rin po ang mga may posibleng mga kasong at malaking pananagutan sa bansa. On record na yan, hindi ko napapangalanan. Marami na po. At yung iba hanggang ngayon, ayaw na bumalik dito samantalang may mga kaso at may warrant of arrest dahil napapaglaruan ang ating batas. Yung kasing tinatawag na hold departure order, ayun ho galing sa korte. Kapag ka nakasuhan, saka pa lang ho makakaroon ng hold departure order. Ay problema yung mga inaakusahang ito na posibleng sila'y nahaharap sa mga kaso, wala pa yung kaso, wala pa yung hold departure order, umaalis na. Nagdadahilan na magbabakasyon at magkakaroon ng medical check-up. Tapos hindi na babalik. Pero ito, pangalanan na natin. Itong ginawa ni Saldico, noong una siya magpapagamot lang sa Amerika. Pero dahil pumutok na yung flood control scam, hindi na bumalik. Mabutilat ngayon, nahuli na. Matapos kang makansila yung pasaporte at wala na siyang dokumento. Itong si Harry Roque, abogado pa naman ito. Officer of the court sa Pilipinas. Meron siyang kaso. Nagtago sa kung saan-saan lugar. Pagkatapos walang tigil ang kanyang batikos, until now ay puro batikos pa rin na nakaka-insulto sa mga Pilipino. May kaso siya, hindi ko naman sinabing guilty. May warrant of arrest siya dahil court order yan. Tapos walang tigil ang patuloy na paninira sa gobyerno at sa ating Pangulo. Yan ang dapat baguhin ng mga policy at batas. Dapat, kung gusto natin maging seryoso, mapadali na mapanagot ang mga nag-aabuso sa oras na magkaroon ng kaso. Lalo na kung nasa korte ang kaso, dapat huwag nang payagang lumabas. Kahit karapatan niyang mag-travel, kahit karapatan niyang kung ano man ang layunin ng kanyang bakasyon. Kasi ginagawa lang po yung kanilang karapatang mag-travel para lang makaiwas, makatakas at paglaruan ng ating batas. Paulit-ulit na po yan Sa ibang mga bansa, hindi naman tayo katulad ng ibang bansa, katulad ng Amerika. Kahit magtago ka sa ibang bansa, pag may kaso ka at may warrant of arrest ka, napakadali nilang hulihin. Dahil malawak ang kanilang koneksyon at kanilang FBI at kung sino. Dito sa atin, hindi Kahit nahuli na, kahit kontrolado na, hirap pa rin tayong makapauwi kaagad. Katulad nito sinasabi kay Saldico. Baka daw abutin pa na ko ilang linggo bago makauwi. Isipin mo yan, ang dami pang proseso. Pero siya naman po yung paituturing natin intentional ang kanyang pagbiyahe at pag-iwas sa batas ng Pilipinas. Katulad din yung Harry Roque na yan. Intentional, talagang sinasadya na iwasan tayo dahil wala siyang respeto kay Pangulong Marcos, wala siyang respeto sa mga otoridad sa ating bansa. Kaya hindi siya umuwi rito at lahat ginawa asylum para
hindi siya mahuli. Ganon eh. Kaya dapat yan ho ang palakasin kayong mga congressman at senador. Kung gusto niyong hindi na maulit na nahihirapan ng mga otoridad sa paghahabol sa may mga kaso sa darating na mga panahon, gumawa na kayo ng batas, amyendahan nyo ang kasalukuyang batas tungkol sa hold order at lockout bulletin lang ang policy ng immigration na madali ring nalulusutan. Sa kung anong dahilan, malaya na kayo kung anong dahilan bakit sila nakakalusot. Kasi kung hindi po babaguhin itong ganitong klaseng batas, mananatili pong paulit-ulit na tayo tatakasan, pagtataguan, at hindi irerespeto ng mga taong may impluensya at may pera para mag-travel at takasan ang kanilang pananagutan dito sa Pilipinas. Ito hong nangyari sa graft in corruption na napakalaking iskandalo dahil pera ng bayan ang nawala. Hindi lang po yung pagpapakulong, pagkakaso at pagpapakulong o pagbawi kapag reforma ang pinag-uusapan. Dapat po malawak ang idea ng ating mga senador at congressman kung ano ang dapat na gawin. Sila yung gumagawa ng batas eh. Hindi na sapat, hindi na nababagay ang kasalukuyang mga batas kasi napapaikutan tayo. Kaya sa tinatawag nating in aid of legislation investigation, isa na ito sa ating nirekomenda na gumawa sila ng batas na kahit under investigation o kung naipile na ang kaso sa korte, dapat automatic hindi na palalabasin kahit pa yan bakasyon or medical check-up. Dito medical check-up sa Pilipinas, pag healthy huwag payagang umalis para hindi tayo nahihirapan. Paulit-ulit na lang ho ito. Pinagtatawa na tayo sa international community, hirap na hirap tayong maghuli ng mga umaabuso. Hindi lang sa korupsyon, yung mga involved sa mga krimen, involved sa kung ano-ano mga mararahas na karahasan sa ating bansa. Dapat pagbawalan ng lumabas ng Pilipinas at ang magiging kasapakat sa paglabas sa ating bansa ay mas mabigat ang magiging kaparusahan. Kasi yung mga yan igagawa at gagawa ng paraan backdoor, gagamit ng sariling pera, gagamit ng impluensya, pati yung magpapa-impluensya, pati yung magpapagamit sa pagtakas, hindi lang yung tatakas, papanagutin ng mabigat na kaparusahan. Gumawa ng mga bagong batas. Inuulit ko, ipagbawal na lumabas ng bansa ang kahit sino na merong kaso sa korte. At yung mga kasapakat sa pagtakas at pag-alis, papanagutin ng mas mabigat, hindi lang summary dismissal. Kung taga-gobyerno, dapat may pagkakulong din sila kung gusto nating magbago sa darating na mga panahon. Kasi pag hindi po gumawa ng mga matatapang pangbatas, walang mangyayari, paulit-ulit na lang. Dapat, ulitin ko, dapat po maging wake-up call sa ating lahat ang kasalukuyang nangyayari para hindi na maulit. Please like and share. Subscribe and follow doon sa hindi pa.